You know what? I aspire to be an island girl. Gets ko na yung sinasabi mo. Kasi dati hindi ko na-appreciate. Sabi, di ba usually kapag sinasabi mo sa akin, I wanna be an island girl, ganyan-ganyan. Sinasabi ko sa'yo, bakit init-init, ayoko sa beach. Pero na-realize ko, masaya. Kasi imagine ko kung stress ka sa school, sa work, sa mga kasyetan ng buhay. Talon ka lang sa beach, di ba? Okay ka na. Kasi pag ganto-ganto ka lang, like, hopefully, ma-achieve ko to na ganito lang ako. Mas gusto ko yung ganito, ayoko na masyadong noisy na, shut the fuck up. Everyone's annoying. Kaya nagigets ko na rin yung iba kung bakit mas pinipili nila na magstay sa province, sa ganitong lugar. Dito, literal na, I mean, hindi ko alam how it really works. Kasi hindi naman tayo taga rito eh. So hindi natin alam yung everyday life nila, kung naboboard din ba sila, kung, like hindi ko alam. Kasi as a tourist, like yung perspective natin, ang peaceful, di ba? And based sa nakikita ko, literal na ang bagal ng buhay. Hindi yung, okay, next. Ayoko nang gano'n nakakataranta. Kaso gano'n talaga eh. Ang sayo-sayo siguro lalo ng buhay ko. Kapag nandito ako, tas peaceful lang, yung kayo-kayo lang magkakakilala, yun nga lang din ang masama. Kapag may chismis sa'yo, kakalat agad. Kasi kayo-kayo lang yun nandito eh. So far, kahit na kararating pa lang natin dito, ang gusto ko kaagad sa Mall Boal, ano siya, hindi siya super crowded. Sa ngayon kasi siguro weekdays din eh. Kaya parang walang masyadong tao. Pero still, kahit saan to, kung sa Boracay, Palawan to, everyday, daming tao. Pero dito tignan mo, naririnig mo lang na ingay yung motor, yung hangin, yung nagbe-blender. Diba? Sobrang peaceful. Nandito kami ngayon sa Mawal-Boal White Sand Beach something. But to be completely honest, hindi naman siya like super white. Para siyang brownish, ganon. Pero clear. Clear naman yung sand niya. And meron siyang mga seashells something. And actually, I don't mind. Hindi naman ako na tatapilok. Hindi naman ako na tatapa. So, okay lang yon. Alam nyo, puntahan nyo tong Mall Boal, pero at the same time, huwag nyo puntahan kasi baka makrowded. Charing. Hindi kasi, di ba, ang saya kaya, like, ang saya mag-swim, ganyan, sobrang peaceful. Wala naman ako talagang gustong sabihin, gusto ko lang tumunganga at i-enjoy ang view. Dito ko na-realize na sobrang dami pa pala talagang mga magagandang lugar sa Pilipinas. Hindi lang yung mga common na pinupuntahan katulad ng Boracay, Palawan, Siargao, as in sobrang dami. Katulad nito sa Mawal-Boal kasi ang sikat dito sa Mawal-Boal, if I'm not mistaken, yung sardines, yung magda-dive ka kasama yung mga sardines. Walang katao-tao. Actually yung tao parang mga 15 lang ata kami rito. Titignan pa ako ng dalawa. Pero hindi naman ako naiintindihan. Or baka naiintindihan nila ako. Sobrang ganda talaga. I love it here. Ang arte ko, no? Kala mo naman kung sinong sirena. Feeling. I love it. Sobrang ganda. Thank you, universe. Thank you, universe, for this life.
yun nga, as I was saying, feeling ko itong video na to magiging motivational speech. Nakapag-beach lang ako, akala mo ko sinong life guru na talaga. Totoo talaga yung sinasabi nila na nature heals. Nature will heal you. Kasi kung ito naman si Harry Styles, kumakanta pa, makaka-copyright pa ata ako. Anyway, wala na akong masabi, so I'ma enjoy the sun. Ay, may sasabihin pa pala ako. Speaking of sun, gusto ko mag-sunbathing kasi gusto ko na rin maging tan. Kasi sobrang putla ko, okay? Parang na akong vampira, te. Sobrang putla ko, te. I've been staring at the edge of the water. So, eto talaga yung pinaka-interesting dito sa mall. More than the fishes, the beach, the white sand, yung mga Cebuano, eto talaga yung nakikita nyo. Sobrang unique na uri ng... Hala! Te, sugot-sugot na yung kamay ko, te. Bakit ganun? Alam nyo, hindi kompleto ang beach trip nyo kung wala kayong sugat, kung walang nagka-aberya. It's part of the trip. Ba, feeling. Ayun kay Marina. Alam nyo, ang sakit talaga sa mata. Katatapos lang namin maglamierda sa beach at kung saan saan. And alam nyo, napansin ko, kami lang talaga yung tao dito, te. Kami lang yung tao dito sa resort. Pero sabi nung nung isang staff, hindi lang daw kami. May mga ilan-ilan naman din daw. And bago kami pumunta dito, parang tinignan ko, akala ko maraming tao, ganyan. Pero nung sinabi nung parang caretaker something, sabi, daw, talagang kapag weekdays, konti lang daw talaga yung pumupunta rito. Ay, eto pala, kung pupunta kayo rito, magdala kayo talaga ng mga kailangan nyo, ng shampoo, conditioner, sabon, kasi dito sa location na to, sa Panagsama Road, dito sa Mawalbawal, wala siyang 7-Eleven, ganun. So, wala siyang convenience store na mabibilan nyo ng kahit na ano. So, kung sakitin kayo, ganyan, magdala na kayo ng gamot, ganyan. Basically, kung ano yung kailangan nyo para sa beach, para sa outing, dalhin nyo na. Pero alam nyo, hindi na rin masama talaga na kami na lang. Kasi tignan nyo, solong-solo ko to, oh. Solong-solo namin yung pool, solong-solo namin yung beachfront na beach, 'di ba? So, ang ganda kasi wala kaming kaagaw. Pero at the same time, nakakatakot kasi baka mamaya kulto pala sila dito, charing. Hindi, pero mababait naman sila. And actually, may cute nga na aso. Yung nakita nyo kanina, si Athena. Athena yung name nun. Hindi ko alam kung, yun o, narinig nyo. Narinig niya tinatawag siya, oo. So, chismosa yun si Athena, oo, kahit na ganyan yan. Ang peaceful talaga dito. Alam nyo, wala pa akong namimit na local dito talaga na as in sobrang makakausap. Kasi, curious ako kung ganito ba yung buhay din talaga nila dito. Like, tahimik, ganyan, ano kaya ginagawa nila. Kasi, talagang dito sa Panagsama, sa Mawalbawal, napansin ko, literal na ang lalayo ng mga pagitan. Yung kunwari, from dito sa resort namin, yung malapit na school, parang mga 20 minutes away, ganun. Ay, ito yung friends, hindi ko kalala. Hindi ko kalala kasi, ito, nakita nyo, Athena. Wait ayun, nakita nyo siya. Si Athena yon yung brown. Etong white, di ko to kilala. Tawagin natin siyang Milagros. Ay, sorry. Narinig, tignan nyo ha, pakinggan nyo. Napakatahimik. Yung literal na maririnig nyo lang, yung agos lang ng tubig. Tahimik nga lang talaga, hindi crowded. Literal na sa sobrang hindi crowded, mapapaisip ka nga talaga kung
Ano ba to? Isasakripisyo ba kami? Charing. Napaka-random. Bibili kami ng cotton buds. Kasi nakalimutan naming magdala. Ay! Art. Sakit sa matabi. Anyway, ito itsura ng ano namin. Literal na ano siya talaga, probinsyang probinsya. And, expect nyo, yung daan, malubak talaga siya. Ganyan, no? Nakaganto ako kasi, ang init be, ang katina ng mukha ko. Ayoko nang magana. Tignan nyo, sinundan kami ni Athena. Athena, saan ka punta be? So, hi ka. Hi. O, diba? Camera siya. Kapag may camera, ayaw na niya. Pero kapag walang camera, nag-i-inarte siya. Wiggle-wiggle niya pa ang kanyang tail. Feeling. Okay. Joke lang. Ngayon ko lang na-realize. Meron pala ditong bilihan ng something. Pero hindi siya 7-Eleven. This is called F&N Store. Marami dyan. So, mamili na lang kayo. Basta lakad-lakad na lang kayo. Makikita nyo naman to. Uy, cotton buds. Ay, tsaka toothpaste. Tsaka toothbrush. Wala akong toothbrush. Uy. May toothbrush na provided yun. Pero hindi naman maganda yun, di ba? Ba't pala nagdala akong toothbrush? Shampoo. Bibili tayo shampoo? Sabi mo, konti lang. O sige. O baka cream silk na rin. Mag-shopping na rin tayo kung gusto mo dahil. Anim na sachet of shampoo. O sige. And then how many conditions? Ganun din. Tig-tatlo tayo. Ay, hindi. Ikaw lang. May conditioner ako eh. Hindi, sige. Magdagdag ka na lang din. Meron pala dito. So, binabawi ko na yung sinasabi ko. Sabi ko, wala kayong mabibilhan dito, ganyan. Ako ho ay aanga-anga, okay? Dahil hindi ko ho ito nakita. Meron pala dito ang F&N store. Di ba yung bilhin for snack? No. Si seafood nga tayo, di ba? Sige. So, meron pala dito ha, sa FNN, paulit-ulit sa FNN store. Kasi akala ko talaga walang mabibilhan dito na convenience store. Meron pala, igalan nyo lang ang mga mata nyo. Huwag kayong anga-anga. Ano yun? Okay. Bye. Charing. Okay, alam ko na yung parang vibes na itong Panagsama Beach Road or Resort. Para siyang Boracay. Yung Katiklan na parang Station 2, ganon. Be, oh my gosh. May nakasalubong kaming tatlong Koreanong gwapo. As in yung literal na ang gwapo na may mga abs, ganon. Tapos ang kikinis, tas matatongkod pa. Tatlo sila, Diyos ko. Talaga nga namang, Papa Jesus, kung napapakinggan niyo po ako, kaya ko naman po ng 3. Actually, ang gwapo talaga. Hindi ko napakita sa inyo kasi syempre ang mga videohan ko. Diba? Nakakahiya naman. Basta 3 sila, tapos yung 2 nakahubad. Tapos yung isa yung pang scuba diving na outfit na masikip. Kaya talagang kitang-kita mo yung abs. Talagang namang thank you Lord for the eyesight. Basta ang gwapo talaga tayo. Sana makita ko ulit sila. 3 sila na Korean. So, kung paano nyo tong vlog ko, hanapin nyo ako. Alam nyo, kaya pala gustong-gusto ko tong hotel namin. Dahil it's giving call me by your name. Like, Elio. Elio? Ay, nagalit yung aso. Ano te? Sino yan? O ito. Hindi ko kalala kung sino to. Basta si Athena yung brown. Okay. Ngayon pa lang kami magdi-dinner kasi naligo ako. Tapos akong maligo mga 6. Tapos nagising kami ngayon mga 9. So, mahigit 3 hours din yung tulog ko. And ngayon, let's see how Moalboal is at night. Feeling. Hindi ko alam kung maaga ba natutulog yung mga tao rito. Pero sobrang tahimik. Well, kahit naman nung umaga, sobrang tahimik pa rin. Lalo na ngayong gabi. As in, wala nang tao dito sa parang kalsada, ganyan. Anyway, tingnan natin kung mapapasubok tayo sa laban. Feeling. In fairness, ang dami pa pala dito. Akala ko kasi dun lang sa may lugar namin. Actually, 2 pala yung convenience store dito. Yung F Kineme, tsaka yung H2 something. Basta libutin nyo na lang. Ngayon kasi naghanap kami ng seafood at sawang-sawa na kami sa karne.
Ngayong gabi ko lang nararamdaman yung init. Ako din. Like yung as in init na pinagpapawisan ako. Kasi kaninang nakabilad tayo sa araw, hindi ako pinagpapawisan. Yung pinamdam mo siya kasi, Hindi tayo gumagalaw. oo. Tsaka ano, At saka you're not in a state where you should be sweating. alam mo may aaminin ako. Oh. Hindi ako marunong magbalat ng hipon. Kapag spoon and fork. Like, kinakamay ko to eh. Ito natin. Sarap. Magkakalamansi ka ba? Kinakain niyo ba yung ulo? So ako nakain ko yung ulo. Ang sarap ng ulo. Ba't ko alam na hindi ko marunong maghimay ng, nung nag-ano tayo? Mm. Yung Singaporean place. What if kumain natin? Kamayin na lang natin. Magkakamay na kami. Tigilan na natin itong pagpapanggap na to. Island. Ha? O, so saan naman tayo pupunta after nito? Wala. Kasi saan tayo pwede mag-ano? Hugas ng kamay. Sa tissue. May hugas ang pala ng kamay dun. Okay. Magkakamay na kami. Kalami. Pa-feeling. Tuwing Christmas, ang food namin lagi is some sort of seafood. Bakit? Siyempre. Like, crab? Ganon? Crab, lobster, shrimp. And I am notorious for not eating until 12. hindi mo nababalatan lahat ng kailangan mong balatan. Talaga? For example, balat ng shrimp tapos kain. Gusto mo nabalatan na lahat? Oo. Seryoso? Ako hindi. It's part of the challenge. Sarap. Tasting. Sarap din. Sarap. Nakita ko ngayon kanin, I was like, Nakita ko rin ganun. Ate, parang isa pa. Parang bitin sa akin to as a certified gusto mo patay. order? Ng kanin pa? Oo. Tapos Sige. half tayo. One. It can be garlic. What do you mean? Ano, half tayo pa? Oo. Sige. Kasi Tapos feeling ko order pag one full, rice. Oo. parang feeling ko bitin yung shrimp. Hmm? Bitin yung shrimp. Mas mura siya compared sa iba. Magkano Pero ba to? sarap niya. Parang sabi ko nga bitin. 250. Kaso, pag umorder tayo, baka hindi na natin maubos. Ang sarap magkamay, chef. I love it. Yung iba pala, like kinakain to mismo ng buo. Kasama yung shell. Try ko nga. Masarap naman. Ganun din. Sasamid ako. Madali ka bang masamid? Dago sa shell. Nakatasan lang muna. Pero yung pork sisig nila, normal na sisig. Akala ko crispy. Pero grabe yung lasa. Sobrang malasa. Solong-solo namin tong resort kasi buong araw wala kaming nakitang ibang guest. Literal na kaming dalawa lang nung friend ko
and yung tatlong staff, yung dalawang babae and isang lalaki. So, sinusulit ko na, ma-enjoy tong peaceful life na to, ganyan. And ang ganda ng vibes, no? Sobrang naririnig mo yung agos ng tubig. Nakaka-cure siya talaga ng stress for me, as in. Okay, magkwentuhan lang tayo ng very light. Very light, pero ang dami ko na namang sasabihin. You know what, my brothers and sisters? Naging pastora. Pero alam niyo, feeling ko, kadalasan sa life, kailangan lang din talaga natin mag-pause. Kailangan lang natin ng break. Kailangan lang natin ng time out. Time out muna. Kasi ako talaga, personally, how I deal with my life, with job hunting, with friends, with life. Basically, not as species na nabubuhay sa mundong ito, sometimes it can be very stressful. Sobrang nakaka-pressure kasi parang feeling ko, lagi akong may hinahabol na oras. Feeling ko dapat by 30 ganito na ako. Dapat by 25 ganito na ako. Like, alam niyo yun? And napaparealize ako, wala namang nagbe-pressure sa akin. Literal na sarili ko lang. So, minsan, kailangan nyo lang din talaga na pakinggan yung sarili nyo. Kailangan nyo lang din na, alam niyo yun, enjoyin nyo lang yung katahimikan. Katulad nito. Kasi kapag dito ka, katulad yan, ako lang mag-isa dito. Sobrang wala akong kausap, kakwentuhan ko lang kayo, ganyan. So, alam niyo yun, napapaisip ako talaga. And so far, hindi naman ako sobrang as a traveler, ganyan. Pero so far, natutunan ko talaga is makikilala mo talaga yung sarili mo kapag nagta-travel ka. Kasi doon mo rin matetest kung paano ka makikisalamuha sa mga iba't ibang tao, ganyan. Kasi nga literal, hindi mo naman sila kakultura. Nakakatuwa kasi grabe, ang dami pa pala talagang mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. Kasi ako honestly, as someone na from Luzon, nasanay ako talaga sa Metro Manila, ganyan. Kaya parang ang thinking ko lagi, ang pangit ng Maynila, ganyan-ganyan. Pero na-realize ko, talagang nasanay lang ako sa pollution ng Maynila, sa basura ng Manila. Pero like the Philippines in general, sobrang daming magagandang pwede pang i-offer ng Philippines. Kala mo Department of Tourism head ako kung makapagsalita ako. Minsan kailangan mo lang talagang lumabas sa comfort zone mo. Totoo talaga yun eh. Kasi nung una hindi ko yun pinapansin na usually sinasabi sa akin ng mga iba kong kaibigan, ng mga iba kong nakakasalamuhan na parang get out of your comfort zone. Mag-ano ka, mag-beach ka, pumunta ka sa ganyan, mag-travel ka mag-isa ganyan. And ako kasi parang ayoko, nakakatamad. Sobrang feeling ko hindi ko kaya. Pero ngayon, talagang totoo. Lumabas ka lang talaga sa comfort zone mo. Kung kaya mo talaga, lumabas ka sa comfort zone mo. I mean, hindi mo naman necessarily kailangan gayahin yung ginawa ko na magbubok ako ng eroplano, ganyan. As in, lumabas ka lang. Minsan, magbabad ka lang sa araw, yung ganun. O kaya, alam mo yun, kumausap ka lang ng mga tao. Kasi talagang feeling ko, yun din yung naging kulang sa akin. Kulang ako ng social interaction. Kahit na, alam ko sa sarili ko na, I can be a pretty good conversationalist. Pero, feeling ko kulang pa rin ako sa social interaction kasi may mga times, if not most of the time, may mga situations din talaga na super awkward sa mga tao. Kasi hindi ko alam kung, feeling ko hindi lang ako yung nakakaramdam nito eh. Pero kapag may namimit ako na bagong tao, hindi ko alam kung anong personality yung ipapakita ko. Like, magiging si Angelina Jolie ba ako? Magiging si John ba ako? Magiging si John 11 ba ako? So, literal na hindi ko alam. Kaya ang hirap din. And yun yung isa sa mga maraming benefits na magbibigay sa inyo ng traveling. Makikilala niyo yung sarili niyo. Kasi makakasalamuhan kayo ng iba't ibang tao. So in a way, madidiscover niyo sa sarili niyo na, okay, ganyan pala ako makipag-usap sa mga ganito. Ganito pala ako mag-react sa sitwasyon na ganito. Ganon, gets niyo ba? Basta ang dami ko nang sinabi. Sabi ko pa naman kwentuhan ng konti, pero ang daldal ko na. Pero na-realize ko talaga, yun lang. Talagang lumabas lang din kayo talaga ng bahay. And that says a lot coming from me. Kasi alam ng mga kaibigan ko talaga, as in, yung mga sobrang best friends ko, alam nila na hindi ako lumalabas ng bahay. Kasi nga, natatakot na ako makipag-interact sa mga tao. Parang feeling ko masusungitan ko sila, ano kaya magiging impression nila sa akin, ganyan. So, literal na nag-overthink ako sa mga bagay na hindi naman dapat. Ganon. But then again, hindi ko naman ini-invalidate yung nararamdaman ko. Pero alam ko rin kasi talaga na may better way to handle things. So, yun doon ako medyo nagkulang. As in general na yun sa pag-handle ko ng life, sa pag-handle ko ng finances, ganyan.
And yun nga, speaking of finances, dito ka rin talaga matuto sa traveling kung ano yung parang budget mo lang for a day. Kung kunwari, kasya na ba yung 1,000, kasya na ba yung 500, saan ka pa pupunta, ano bang goal mo. And ako, parang as a baby traveler, ganon, napansin ko, talagang totoo yun. What kind of traveler are you? Yun yung parang feeling kong natututunan ko pa. Yun yung inaaral ko pa. Kasi anong klase ba ako ng traveler? Nandyan ba ako para enjoyin yung mga pagkain, enjoyin yung mga sites, mag-picture, makipag-usap sa mga locals, as in. Pero ngayon, ako hindi ko alam. Basta ako, ang gusto ko lang, eto, peaceful lang ako. Nandito lang ako. Kasi, bihira lang to eh. Kasi sobrang ingay na ng mundo. Sobrang crowded ng lugar na nakalakihan ko talaga. Kahit na nasa bahay lang din naman ako. Pero gets nyo na siguro yung point ko, di ba? Mahirap din talaga na makinig sa sarili mong isip kapag ang daming ingay sa paligid. Kaya eto, sobrang kailangan na kailangan ko to. And I am manifesting na maranasan natin tong lahat. Na magkaroon tayo ng peace of mind, na magkaroon tayo ng clarity, na magkaroon tayo ng sanity. Sorry. Paulit-ulit ko na siyang nasabi dito sa vlog, pero totoong nature heals you. Nature will heal you. Kaya get the fuck out and enjoy nature. Kasi sobrang ganda rin talaga ng Pilipinas. Ang daming pwedeng i-offer. So, kung kaya nyo talagang puntahan, puntahan nyo na. And ako, feeling ko, ayun yung goal ko talaga kapag sobrang settled na ako sa buhay. Yung magtravel lang ako sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa. More than the peace of mind, I think kaya ko rin sobrang na-enjoy tong moment na to. Kasi ito yung matatawag ko na akin. Literal na akin tong space na to. Ako lang yung nagsasalita, kakwentuhan ko lang kayo. Kasi minsan talaga, kailangan mo talaga ng katahimikan lang. Paulit-ulit na, pero yun talaga eh, kailangan mo lang ng katahimikan lang. Anyway, aakyat na ako at gusto ko na mag-aircon. Basta remember, it's not a bad life. It's a bad life. Charing. Hindi, diba? Isipin nyo rin talaga, maybe it's not a bad life. It's just a bad day. Maybe you just found yourself at the wrong time. Diba? Talagang what is meant for you will happen. Okay? What is meant for you will be for you. Tama ba yun? Full English breakfast yung sa'yo, no? Oo. Ay, hindi. Yung cheese roll breakfast. Sarap mo yung langgonesa. Ay. Ay, yung ganyan na free dive lang. Okay na rin ako sa ganyan. Hindi ko naman na goal makita yung kaila-ilaliman ng dagat. Masaya na ako na may nakikita kong isdang malinaw. Parang ang pogi nun. Kaso bagets? Huwag pala, bye. Yung skinny legend, matako. No? Ay, mga kidney. Mukhang 15. Ako, ayoko. Ang kulungan.
Maasim. Yung mangga. Ang maasim yan. Ay, nakalimutan natin makingi ng tissue. Thank you po. Okay lang po. Or 2.5. Okay. 2.5 yung sa boat. Bali, ibig sabihin nun, kung 6 kayo, 3,000 kayong 6. Tapos hati-hati na Hindi, kayo. ate, isang bayan Ah. na yan. Hindi boat isa. Paano yung mga private tour? For example, Private yan. Private talaga yan. paano Hindi- kapag mas konti kami? Pag kundi, gusto For example, kayo, magko-compute kayo. Magkano ipapresyo nyo? gusto nyo mag-joiners. Ayaw. For private, kami Private. dalawa lang. Oo, gusto yung dalawa Pag lang. ganon, magkano? So, standard kasi yan, mami. So, kasi ilahan yun sa sa boat. Ah, So, 2.5 talaga. Mm. Sa kanila, starting 2.5 talaga. starting Kahit 2,500. isa, dalawa pa kayo. Offer naman yung 4,000. Grabe, 4,000 yung offer na isa. Ako pa. Dami mo lang na dito, feeling ko dyan nasusunog yung anak ko. May galit ka ba? Sorry. Pero sige, go. Damihan mo ah. Okay na ba? Or where else do you think you... Parang wala ka naman nilagay. Meron! Marami? Oo. Katatlong re-apply ako. Okay. That's one.
katatapos lang namin mag-free diving with the sardines and yung turtle at yung mermaid. And so far, na-enjoy naman namin. Pero ako personally, bilang wala akong ehersisyo sa katawan, ramdam na ramdam ko yung pagod. Feeling ko ngayon inaalon pa rin ako, pero super saya. Kasi ang bait din ng tour guide namin. Shoutout sa'yo, Kuya Ronel, kung mapanood mo to. And if you're looking for free diving, snorkeling, scuba diving, na talaga maganda, punta lang kayo sa dito sa Moal Boal, Cebu. Hanapin niyo si Kuya Ronel ng Tapales Adventure Travel and Tours. Dito siya sa may basta maliit lang naman tong Panagsama Road. So, nandito siya. And, ang maganda rin dito is yung pinaka-tour niya, yung office niya, may katabing kainan, which is yung, Chuna's Barbecue Grill and Restaurant. So, hindi kayo magugutom kasi you are gonna be well fed. Ay, eto pala. Alam nyo, sobrang na-appreciate namin si Kuya Ronel kasi dalawa lang kami ng friend ko, private tour yon. And usually, kapag may nagbubook daw sa company niya, yung mga tour guide yung ina-assign niya. Pero, siya mismo yung nag-guide sa amin. Yung may-ari mismo yung nag-guide sa amin. So, I feel so special a feeling. And ang maganda rin kay Kuya Ronel, hinayaan niya kaming mag-tour. Hindi siya yung kunwari, 1 hour lang tayo sa sardines, 1 hour lang tayo sa mermaid, 1 hour lang tayo sa turtle. Hindi siya ganun. Yung literal na sabi niya, kayo bahala kung kayo kayo ang bahala kung anong gusto niyong desisyon. Kung gusto niyo na umuwi na, gusto niyo na tama na, ganyan. So, basically, ang sinasabi ko is wala kaming time limit kay Kuya Ronel. Kami na lang talaga yung napagod. Pero syempre, mga 3 hours lang ata kami nagbabad sa dagat kasi hindi ko na rin kaya kasi ang ganda, grabe. And ang maganda rin dun sa sardines, kitang-kita nyo talaga yung sardines kasi sa ilalim ng dagat, kumikinang sila na parang silver. So makikita nyo talaga sila dun na yung school of sardines, yung as in doon, ang ganda. Pero ako, hindi ako nag-dive with the sardines kasi as in yung actual dive nakita ko lang sila doon. Kasi, natatakot ako, feeling ko may hihila sa akin. Feeling ko talaga may shark, pero wala namang shark. Safe naman mag-swimming talaga dito. And hindi naman daw totoo yun, yung nangangain yung shark, sabi ni Kuya Ronel. Wala naman dagunan, mababait naman daw yung mga shark. Anyway, hinihintay lang namin yung pagkain. Umorder kami ng buttered shrimp and 2 isaw. Actually, 4, tig-2 kami ng friend ko. Sugo din niya sa Kuanday. Ang sarap. Ano na siya? Naka-peeled na. Ay! Atari, umorder ako ng creamy shrimp. And ang tari ng shrimp, nakabalat na. Ban nga natin. Ang sarap. Hi ka, ate. Hi ka. Tulong na yan. Sama? Dali. Ito ko, hindi ka kita. Sama? Tinitignan ko yung yung mga videos namin kanina. Mukha akong gago. Feeling ko ang ganda ng kuha ko pero ang maganda yung kuha. Ako yung mukhang tanga. Dito na. Kasi akala ko sobrang dali lang nung sumisid. Hindi pala as in ang sakit sa tenga, yung pressure. I mean, kaya kong i-hold yung breath ko. Ang arte. Basta kaya ko naman na hindi huminga ng siguro mga 30 seconds. Pero ang mahirap nga yung pressure sa tenga, parang feeling ko sasabog. Kaya parang ayoko na. Umakyat na ako agad sa kantagan, umahon. Huwag ka na, malaki ka na. Kaya mo na maghanap ng sarili mong food. Ang sarap ng shrimp. Uy, ang sarap ng shrimp. Ay, ang galing. Tas yung ulo ng shrimp, tinanggal na nila yung matatalas. So thoughtful. Arte puta. Amo, ikaw di ka kumakain ng shrimp?
Tingin ko kaya dito sa mga Korea. Yun, say hi. Papansin ng mood na kulang sa pansin. KSP ka tayo, kulang sa pansin. Another isa. Bakayokis yan. Yes, barbecue pork, Pang gusto ko isaw. drumstick. Ano? Dalawa pa ako. Dalawa ka rin? May tenga ba sila? Ate, may tenga kayo? Ate, apat pa ulit. Na isaw. Isaw? Thank you. Ay ka muna. Tali, order ako order. Charing. Parang ang gwapo nitong nasa likod. Gwapo diba? Gwapo ba? Kasi may jowa, te. Magiging kabit pa ako. Bayi! Tarik side, bato niya ako bisita? Kain ko ba ng shrimp? Palunga dahil kay maabot na lang asulan. Kain ba siya ng shrimp? Ewan ko. Ilahin tayo. Kung kita ng shrimp head, hindi mo kinain. Ganyan yung mga sigbin eh. Mga nagpapanggap na hayop. Ganyan? Oo. Wala, nakatitig lang siya sa'yo. Kasi binigyan kita ng head ng shrimp, tapos di mo Ba't kinain. sa'yo lang nakatitig? Ayun, no, hindi siya gumagalaw, te. Ano? Yung aso dito, ayoko tanggalin yung... Ah. Gutom lang pala. Sarap. Tignan nyo. Ate, mag-hi ka na. Tatapat ko na sa'yo. Hi! May tubig kaya sila. At saka napansin ko dito pala, bukod sa sobrang babait ng mga tao, ang sasarap ng mga Cebuano. Feeling. Hindi kasi bre, wala pang 2 hours na nakarating kami dito sa Panagsama Road. May dalawa kaagad na local na sobrang gwapo, as in. Kaya gets na gets ko na yung mga tao kung bakit sobrang gusto rin nila yung mga island boy. Bukod sa masasarap yung pagkain sa mall ball, ang sasarap din ng locals. Charing lang. Uy, kung saan na mapunta to, sige na nga dyan na kayo. Okay, medyo madulas pala, wala pa man din, mababagok pa ata ako.